Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. That the slowdown is caused by a computer owned by LTO inside the premises of LTO Regional Office. So that is very disturbing why that happened. We acknowledge na meron po kaming slowdown, ganyan-ganyan, which is under investigation, but we do not have any conclusions yet. Umano'y problema sa computer system ng LTO na nagiging sanhi sa pagbagal ng proseso ng pagpaparehistro at pagre-renew ng lisensya, iniimbestigahan na. We have to understand may mga legal processes tayong dapat sundin. Pag may mga ganyan tayong documented na, ang kailangan natin ay makapag-apply tayo ng cyber warrants. Philippine National Police humiling na ng cyber warrant sa korte upang matukoy ang mga nasa likod ng tech scams. Ayon din sa IATF, ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask mandate, and make mask wearing outdoors voluntary across the country. IATF inirekomenda na ang non-obligatory wearing of face mask sa buong bansa sa non-crowded spaces na may maayos na ventilasyon. Today, we shine a spotlight on Asia's fastest rising star, the Philippines. The Philippines welcomes the next 6 years with optimism, grounded on a favorable investment policy environment, sound macroeconomic fundamentals, and a strong and decisive economic team. Personal data protection at counterterrorism, ilan sa kasunduang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Unang international economic briefing ng Marcos administration isinagawa sa Singapore. Bagong British Prime Minister Liz Truss bumuo na ng gabinete upang agad tugunan ang suliranin sa ekonomiya. Magandang hapon. Tayo ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakararanas ngayon ng mahabang pila sa maraming tanggapan ng Land Transportation Office o LTO dahil sa mabagal na proseso ng mga transaksyon tulad ng pagkuha ng lisensya. Iniimbestigahan naman ng LTO ang nasabing issue. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, paano nasabi ng Dermalag na sa sariling sistema ng LTO ang problema at ano naman ang reaksyon ng LTO sa issue ng pananabotahe? Yes, Monica, sa isang press conference kaninang umaga, sinabi ng tagapagsalita ng Dermalog na si Attorney Nikki De Vega na nagsagawa sila ng sariling investigasyon kasama ang Department of Information and Communication Technology o DICT, kung saan lumabas umano, Monica, doon sa kanilang pagsisiyasat na may mga tanggapan ng LTO tulad sa Region 4A na mismong computer nila ang pinagmulan ng high volume of traffic o maraming pumapasok na data o impormasyon sa kanilang sistema. Sa dami ng pumapasok na datos, hindi na kayang iproseso ng sistema ng LTO. May logs din umano kung saan natuklasan ng Dermalog na galing nga sa network ng LTO. Ang problema kaya bumabagal ang sistema at nagre-resulta sa matagal na pagproseso ng mga transaksyon. We found out that the slowdown is caused by a computer owned by LTO inside the premises of LTO Regional Office. So that is very disturbing why that happened. We even reached out to the DICT, and the DICT said Mariin ding itinanggi ng Dermalog ang mga pahayag
umano ni LTO Chief Assistant Secretary Teofilo Guadis, the third na sila mismo ang nagpapabagal sa sistema ng LTO. Bunsod nito, nais nilang mag-public apology si ASEC Guadis dahil nasisira umano ang kanilang reputasyon. You have to apologize, LTO Chief Guadis. Hindi pwedeng gano'n na pagbibintangan mo kami na hindi namin ginawa. But definitely, we will work with LTO. Alam mo yung kahit nga, ayaw niya kami kausapin, we will still work with LTO. Samantala, sa isang bukod na press conference ng LTO ngayong hapon, sinagot ng ahensya ang ilang isyu na ibinabato sa kanila ng Dermalog. Ayon sa LTO, sa ngayon ay nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon kung ano talaga ang sanhi ng pagbagal ng kanilang sistema o network, kung saan apektado partikular ang pagkuha ng lisensya. Hinihingi din nila sa Dermalog na maibigay sa kanila ang mga datos o impormasyon na nakuha sa kanilang investigasyon para mabigyang solusyon ang problema. We acknowledge na meron po kaming slowdown, ganyan, which is under investigation, but we do not have any conclusions yet. Pero to make the record straight and to clarify, on our end sa LTO, open po ang doors namin with Dermalog. Batay sa inisyal na resulta ng kanilang pag-iimbestiga ay may pagkakapareho sa findings ng investigasyon ng Dermalog kung saan may mataas na bulto ng impormasyon na pumapasok sa kanilang sistema. Sa ngayon, bilang pansamantalang solusyon ng LTO sa mga mahabang pila sa kanilang tanggapan ay nagpapatupad halimbawa ng extension sa validity ng driver's license. Noong pong malaman po ni ASEC Guadis itong mga issues na ito, nag-issue kaagad po siya ng order para po ma-extend yung validity ng driver's license at yung registration period. So, dito po sa period na ito, inaano po namin sa mga kababayan natin na wala silang babayarang multa or fine for late registration or for yung pong late na pag-renew ng lisensya. Monica, batay nga doon sa press conference kanina kasama ang Dermalog, kasama sa binanggit nga nitong si Dermalog spokesperson Attorney Nikki Divega, itong pagsagawa nila ng investigasyon kasama ang DICT, at tinanong din natin kanina ang LTO hinggil dito. Ayon pa sa LTO, ngayon lang nila narinig, kumbaga wala pang nakarating sa kanila na impormasyon, wala pang sinabi sa kanila, partikular ang DICT, na nagkaroon pala ng investigasyon hinggil dito ngayon sa nangyayaring ang mabagal na proseso sa mga transaksyon na isinasagawa sa iba't ibang mga tanggapan ng Land Transportation Office o LTO. Yan ang ating balita mula dito sa LTO. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Sa punto pong ito, makakasama natin ngayong hapon si Attorney Nikki Divega, ang tagapagsalita ng Dermalog. Magandang hapon po, Attorney Divega. Magandang hapon sa iyo, Monica. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras, at bilang IT provider po na LTO, ano po ang immediate solution na ipinatupad o ipinatutupad ninyo sa problema ngayon na nararanasan natin mga kababayan? Alam mo, Monica, hindi po kasi hawak ng Dermalog ang LTO network. Yung LTO network po kasi ang nagkaroon ng aberya. So, the most that we can do right now is recommend, kasi ang LTO po ang mag-i-implement. Wala po kaming kapangyarihan mag-implement. At maidagdag lang po, kasi nakita ko rin yung press ko nila, sabi nila magmamanual daw bilang solusyon. Hindi po yun ang solusyon. Ang LTMS po ay equipped po na magkaroon po ng motor vehicle registration online sa inyong mga bahay. Pero hindi po inactivate ng LTO. So panawagan ko sa LTO, i-activate mo yan habang sinusolve yung problema. Hindi yung pababalikin mo yung tao sa mano-mano na manual na registration. So bali, Attorney, may mga na-submit na po kayo na mga rekomendasyon sa LTO, pero ito po ay nasa LTO pa rin kung ipatutupad o hindi. Tama po ba?
Tama yon. We can only recommend to LTO. Wala po kaming kapangyarihan na kami mismo po ang mag-i-implement niyan sapagkat ang LTMS po na aming nilikhang software ay na-turn over pong ownership sa gobyerno na po yan. May reaksyon na po ba ang LTO dito sa mga rekomendasyon na inyong naibigay sa kanila? Well, personally, wala pa ho talaga sa amin na pinaaabot. Subalit I welcome na napanood ko ang kanilang press con after po nung sa aming pananalita na nagbubukas naman sila ng pinto na para mag-usap ang Dermalog at LTO. At natuwa nga ako, parang for the first time, hindi tinuro sa amin ang problema. May nabanggit po kasi na tila may parang sabwatan o pagsasabotahe dito sa nangyayaring issue. Ano po yung nakikita ninyo or bakit po nagkaroon ng ganitong issue? Ano po yung nakikita nyo dahilan o motibo sa nasabing issue na ito? Alam mo, it's just a possibility, no? At syempre, hindi maiwasan na maging malikot ang isip sapagkat ang malisyosong programa o unusual traffic nanggaling po sa computer ng LTO sa loob po ng LTO. So kumbaga po, hindi naman po yun mapapasok kung walang access po dun sa computer at sa network ng LTO. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang LTO para sa mga impormasyon na kakailanganin din nila para sa sarili nilang investigasyon at willing po ba silang ibigay sa kanila ang mga ito? In fairness sa LTO, merong mga officials na naniniwala sa LTMS. And we are working with that, yung MID nila. So, subalit, may iba ring kampo sa LTO na hindi nakikipag-usap sa amin. Kasi parang recommendatory lang kami. At hinihintay namin na talagang pakinggan. Kasi nagbigay na po kami ng liham sa kanila. 2 liham ukol dito na anong dapat gawin ng LTO. At balikan ko lamang po yung lumabas doon sa inyong investigasyon na ginawa. Parang, please correct me if I'm wrong, pero sa pagkakaintindi po natin, tila may parang overflowing po ng data na pumapasok sa kanilang sistema at hindi kinakaya ng kanilang mga computers. Tama po ba? Parang gano'n, no? Kasi medyo technical siya. So parang may malisyoso bang programa na nagbibring ng unusual high traffic. Kaya nabubulunan yung LTO network. So sa usapin po ito, ang problema po ba ay dahil may kakulangan sa mga gamit o talagang sa mismo sistema po na LTO ang dapat tugunan ng ahensya? Hindi siya kakulangan sa gamit but rather security ng LTO network. Kasi biruin mo, na-access siya at merong nakakagawa ng ganong klaseng malisyosong attack. So, para sa akin, dapat paigtingin ng LTO ang kanilang security ng kanilang LTO network na sila ang may control at responsibilidad. Attorney, I'm not sure if you can answer this, but given the situation, the current situation, gaano po kaya katagal bago siguro maasahan ng ating mga kababayan na kahit papaano ay ma-address itong problemang kanilang kinakaharap? Well, as I said, recommendatory kami. Pero ideally, dapat madali, kung halimbawa ipinulong kami ni LTO, Chief Guadis, we have that technical experts who can help address this problem. Dapat as fast as 1 day, 2 days, kaya mabigyan ng solusyon. At pag inactivate nila yung NVIRS na online portal na kung saan pinapayagan ng tao mag-renew ng kanilang motor vehicle sa bahay, yun ay na-ready na po yun. Nandun na po yun sa software. Hinihintay lang namin ng LTO i-roll out yun. So nanghihingi kami ng pasensya sa publiko, no? But kami, we are very eager. We are very eager na tumulong para magbigay ng mabilis na solusyon. Okay. Patuloy po kaming magbabantay sa problema or sa issue na ito, pero maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Nikki De Vega ang tagapagsalita ng Dermalog. At ngayon naman po ay makakapanayam natin si Attorney Judge Daphne Osita Ongastia, ang Vice Chairperson ng Steering Committee ng LTO. Magandang hapon naman po sa inyo, Attorney Ongastia. Magandang hapon din po sa inyo, Ms. Monica. Attorney, I'm not sure kung narinig niyo po yung naging interview natin kay Attorney De Vega just before this interview, pero ano po ang inyong reaksyon doon sa inilabas nilang investigasyon dito nga sa nangyayaring parang aberya sa LTO?
Okay po. Una po yung sa investigasyon na ginawa po nila, ngayong araw lang din po namin napag-alaman na meron po pala silang kinonduct na independent investigation. On our end po bilang government agency at umaasa rin po sa kanila kasi po kapartner po namin sila eh. Kumbaga kami po yung naging client and naging customer po nila. We are hoping na para bang maayos po natin to. So, yung sa side po na nagpa-investigate sila and on our end, ngayon lang po namin nalaman. In fact, open po yung doors namin na how can we patch things up? Saan ba talaga yung issue? Bakit to nangyayari? Kasi at the end, si LTO, meron kaming dinideliver na public service po sa mga tao po. So kami, nagiging nagkakaroon kami ng liability or accountability sa publiko. Kaya po, yun po. Okay pa, hello? Please go ahead, Attorney. Okay po. So yung sa investigation po nila, on their end, meron po silang independent investigation which is today lang din po namin nalaman yan sa LTO. On the other hand po, kami po sa LTO, meron din po kaming ni-request sa DICT na para pong assistance na tulungan din po kami dito sa nangyayari sa amin. Kasi unang-una sa lahat, hindi pa po kami nagko-conclude sa LTO kung saan yung issues or ano yung nangyayari. Kumbaga gusto namin makita sino ba ang dapat na maging accountable dito sa side ba namin, sa side nila. Wala pa po kaming conclusion. Kumbaga nasa process po kami na i-investigate namin kung may nangyayari bang pagsasabotahe or kahinaan ba ng system nila. So right now, at this moment, wala pa po talaga kaming nako-conclude dyan. Attorney, sinasabi po kasi ng Dermalog na hindi daw nakikipag-usap sa kanila si LTO Chief Assistant Secretary Teofilo Guadis at bagamat may mga nangyari ng meeting nitong mga nakaraang araw ay hindi naman daw napag-uusapan ang issue. Ano po ang inyong reaksyon dito? Una-una po nakalungkot po na sasabihin po nila na ang aming Assistant Secretary, ang bagong na italagang Assistant Secretary, ay hindi po sila kinakausap. Dahil po, may mga iba na po sa kanila na nakapag-courtesy visit na po, nakapunta na po dito. And in fact, may meetings na po sila held before with the new Assistant Secretary. Kaya po, in fact, alam nyo po, isa lang po ang bakuran namin. Nasa loob lang po kami ng isang compound Meron kaming office for Dermalag, nag-provide si LTO. Andito lang po kami sa baba. So, we don't understand now na bakit sa media nagsasabi sila na hindi sila kinakausap ng Assistant Secretary, but our doors are always open. And in fact, meron pa kaming schedule na meeting next week. Tapos po yung sinasabi nila na hindi daw fruitful ang meeting. Kasi 'di ba, ang meeting naman stages, may stage yan. So I don't think na para bang bakit namin naririnig na fruitless yung isang meeting when in fact on the side of LTO para bang nagbibigay kami ng best effort para lang makita. Hirap na rin po kasi yung lalo na po yung mga sa LTO frontliners namin. Paano ba natin to i-handle? Yun po. So, hindi po totoo, nakikipag-meeting po kayo, pero napag-uusapan po ba exactly itong issue na kinakaharap natin ngayon during these meetings before? Yes po, Ms. Monica. Napag-uusapan po lahat. And in fact, may mga minutes of the meeting kami. Kompleto po kami niyan. So, ano ba yung sinasabi na hindi na pag-uusapan? Dahil kami, mayroon lang din kaming para bang hinahanap na ano po yung proposed solution nila, ano yung timeline nila, yun po. Pero yung sabihin na hindi po nag-uusap, hindi po yun parang akma. Mayroon din kasi, attorney, na issue na posibleng pananabotahe daw, no? Na layong alisin o palitan itong Dermalog bilang inyong IT provider. At kailan nyo po, narinig nyo po ba ito, attorney? At kasama ba ito sa inyong iimbestigahan? Narinig ko na po yan, Ms. Monica, yung tungkol doon sa pagsasabotahe. Kami po dito neutral and we make sure na magiging transparent po kami. Sa pagsasabotahe, marami po kasing factors Hindi lang loob ng LTO, meron din pong mga outside factors. So right now, hindi namin masabi na sinasabotahe nyo ba kami. Kaya nga po nagpapa-investigate kami para makita kung ano po yung problema. At syempre, kung ang tao po namin ang nagsasabotahe noon, may administrative penalties po for that.
Pero sa kabilang banda po, yung mga tao po namin sa LTO, kung alam lang po ninyo yung effort nila, may mga iba po hanggang alas 10, alas 11 ng gabi just to, para bang ma-fast track lahat ng bagay. So parang it would be unfair also to allege, especially to our personnel, na may pangsasabotahe. Siyempre ayaw nilang gawin kasi work nila po yun eh. So pero po, hindi rin po namin tinatanggal yung possibility na yun po. Attorney, linawin lang po natin, ang Dermalog po ba ang sole IT provider ng ahensya? Sa ngayon po, hindi lang po Dermalog ang sole IT provider natin. Meron pa rin po yung old IT provider for some transactions, but not all transactions. Maaari po bang, well, this is just a hypothesis, no, attorney? Maaari po bang ang problema ay maaaring maggaling din doon sa kabilang IT provider? Kung masasabi po sa under investigation, ayun nga po, ang sabi po natin is wala tayong makonclude. Everyone can be a suspect here. So, there's a possibility also. But hopefully, wala pong sabotage na nangyayari po. Attorney, tanungin ko na rin po yung nabanggit na parang isa sa mga immediate solutions na i-offer, which is the extension of the license, no, ng mga apektadong mga Pilipino. Ito po ba ay na-coordinate na sa MMDA, lalo na at sila po yung mahuhuli at sila po ang makakakita kung expired na yung hawak na lisensya ng mga maapektuhan po nating mga kababayan? Yes po, nako-coordinate po namin to with MMDA kasi po meron din po kami mga previous extensions and we make other government offices na parang aware kasi po nagkakaroon po kami ng public advisory every time na nag-e-extend po kami. And totoo po yun na mayroon pong 30-day extension period, yung mga mag-expire po ng driver's license last month, bibigyan po sila ng 1 month. And effective po yun. So, wag po silang mag-alala kasi po na-extend po yung driver's license nila and sa pag-extend din po, waive din po ang penalties po nila. Yun po. At hindi lang po sa driver's license, pati po sa motor vehicle registration. Attorney, isa rin po sa solusyon, nabanggit po to kanina, no, ng ating interview kay Attorney Nikki De Vega, sinabi nyo daw po na gawing mano-mano yung magiging solusyon in the meantime. Pero isa po sa kanilang binabanggit ay mas mainam kung gawing sa bahay na lamang po, ano. So ano po ang reaksyon nyo dito? Yung kanina, it was mentioned as an option. So, magkakaroon pa naman po kami ng meetings eh. So, i-consider po namin yon kung ano yung best. It's just an option. Hindi pa naman po siya na, ito mano-mano na. Kasi as much as possible nga po, maayos yung, yung pagkaka-automate or paggamit ng online. Okay. Attorney George, nabanggit ko po ito kanina, na itanong ko rin po ito kay Attorney Nikki De Vega. I'm sure marami pong kababayan natin ang gustong malaman, ano po ba ang timeline na inaasahan natin para maayos at maging normal na yung operasyon ditong nasabing issue sa LTO? Yung timeline po, kagaya po ng sinabi ko, magkakaroon po kami ng isang meeting with Dermalog next week. Kasi po ang timeline namin, hindi lang po talaga nakabase ngayon sa LTO dahil nga po kapartner namin sila. Kailangan din po namin nung parang kasagutan nila na, ito yung problema, ano yung proposed solution mo, ano yung timeline mo. So magbabase din po kami sa kanilang ipipresent. Basta sa side po ng LTO, handa po kami dyan. Okay. Attorney George, patuloy po kaming makikipag-ugnayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney George Daphne Usita Amustia. Maraming salamat po, Monica. Thank you. Maraming salamat. Magandang hapon. Sa iba pang mainit na balita, posibleng sa mga ginagamit na e-wallets, online payment at messaging apps na kuha ng mga scammer ang detalye ng mga telco subscriber na nakatatanggap ngayon ng mga spam text messages. Batay ito sa ulat ng National Privacy Commission. Bilyong piso na rin umano ang nagagastos ng mga telco para mapaigting ang kanilang kakayahan na ma-detect at ma-block ang mga scammer. Ito ang balita ni Janice Inhente. The result of the initial investigations of the National Privacy Commission shows that the data aggregators are unlikely to be the source
of the recent wave of targeted smishing messages that specify the recipient's name. Hindi galing sa data aggregators ang mga detalyeng nakukuha ng text scammers, National Privacy Commission o NPC. Sinabi ni Atty. Leandro Aguirre, ang Deputy Privacy Commissioner ng NPC, na batay sa inisyal na resulta ng kanilang investigasyon, nakuha ang mga detalye ng subscriber sa pamamagitan ng data scraping at phone-to-phone transactions gaya ng paggamit ng mga popular na payment apps, mobile wallets o messaging applications. That the smishing messages appear to have been sent using specific mobile numbers registered to certain texting services, as confirmed with the telecommunications companies. Pero sa ngayon, hindi pa matukoy ng NPC kung manual o automated ang pamamaraan ng mga scammer upang makuha ang impormasyon ng isang individual gamit ang iba't ibang applications. Ayon kay IT expert Jerry Liao, maaari ring makuha ng mga scammer ang detalye ng mga biktima nito kapag nakompromiso ang cellphone ng isang user. Kunwari, yung phone mo na-compromise, lahat ng nasa contact list mo, padadalhan yan ng message, ng spam or whatever, no, ng scam. Padadala nila lahat yan. Unang-una, dapat natin tandaan, hindi ho tayo kilala personally nung mga scammer na yan. Hindi na tayo kilala. It just so happen na compromise, it's either your phone or phone ng kaibigan mo na kung saan yung contact information mo nandoon, kaya ka napapadalhan. Samantala, inihayag naman ng Smart Communications Incorporated na nakapag-invest na ito ng 3 bilyong piso noong 2021 upang maprotektahan ang publiko lalo na ang kanilang mga subscribers laban sa mga lumalaganap na cyber threats, online fraud at iba pang katulad na krimen. As of February ngayong taon, nakapag-block na ang PLDT Smart ng 200,000 SIM card numbers. 5.5 million naman ng mga messages ang kanilang naharang dahil sa malicious domains at 400 million smishing messages na rin ang hindi na nakalusot na maipadala sa kanilang customers. We have a close coordination with different entities na nagsisend agad sila ng mga reports, especially the banks, no? Yung mga customers nila nag-report sa kanila, pinapadala din nila sa amin agad yon at binablock agad natin. Nakikipagtulungan na rin ng Globe Telecom Incorporated sa National Telecommunications Commission o NTC at MPC para masugpo ang mga lumalaganap na text scam. Meron po tayong 24/7 Security Operations Center na nag-iimbestiga dyan at pag napatunayan na spam o scam message nga ito, ibablock yung message at posible ding i-deactivate yung SIM. Gumastos na sila ng 1 bilyong piso upang mapalakas ang kanilang kakayahan upang ma-detect at maharang ang mga scam at spam messages, mapa-local at international man. Paalala ng telecommunication company sa publiko, kung mayroong natatanggap na SMS o text message na naglalaman ng isang link at hindi ninyo kakilala ang nagpadala nito, huwag itong i-click dahil maaari nitong makompromiso ang inyong personal at private informations. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humiling na ng cyber warrants ang pambansang pulisya upang mapigilan ang mga kumakalat na text scam. Layo nito na masampahan ng kaso ang mga nasa likod ng ginagawang panluloko at pambibiktima online. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We have to understand, may mga legal processes tayong dapat sundin. Pag may mga ganyan tayong documented na, ang kailangan natin ay makapag-apply tayo ng cyber warrants. Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa isinasagawang investigasyon laban sa mga text scam. Bagamat aminado ang PNP na mahirap na agad na mapigilan ito, may mga paraan naman upang malaman kung sino ang nasa likod nito. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nag-apply na sila ng cyber warrant sa korte upang makilala at malaman ang kinaroroonan ng mga suspect. In spite of that, ang PNP po ay patuloy po na nag-iimbestiga sino po yung mga owners nito. Ang medyo challenge nga lang po diyan dahil napakabilis pong bumili ng SIM card. Diyan lang po sa tapat ng tapat ng tindahan, makabili, makapangloko. Paalala ng PNP sa publiko, huwag maniwala sa mga text na hindi naman kilala kung sino ang nagpadala.
Huwag po kayong basta magbigay ng impormasyon. Huwag basta po kayo mag-click ng mga link na hindi nyo po kilala at hindi po kayo pamilyar dahil maaaring yan po ay magamit para makuha po yung inyong mga pangunahing information, yung inyong mga bank account. So mag-ingat po tayo. Muli rin nagpahayag ng suporta ang Philippine National Police sa isinusulong na SIM card registration ng ilang mambabatas nang sa gayon ay madaling matutukoy ang mga nagpapakalat ng malisyosong mensahe at mga mapagsamantala gamit ang mobile phones. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal lang naupo sa pwesto ang bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Liz Truss. Nangako naman ang bagong buong gabinete nito na tutugunan ang suliranin sa ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Ann Gonzales. Gaya ng inaasahan, itinalaga ni United Kingdom Prime Minister Liz Truss ang kanyang mga kaalyado na bubuo sa gabinete ng bagong liderato ng Conservative Party. Ito ay sina James Cleverly para sa Foreign Affairs at Suella Braverman sa Interior. Na-promote din si Kwasi Kwarteng sa Finance. Siya ang kauna-unahang Black Chancellor ng Treasury sa UK. Si Kwarteng ay anak ng imigrante mula sa Ghana, Africa. Agara namang tututukan ni Kwarteng ang problema sa ekonomiya na kinahaharap ng United Kingdom. Alinsunod ito sa pangako ni Truss na aalisin ang double-digit inflation, gayon din ang tumataas na presyo ng enerhiya sa bansa. Samantala, napanatili ni Ben Wallace ang kanyang posisyon sa Defense Ministry. Ipinangako rin ni PM Truss na palalawigin pa ang matibay na suporta ni dating Prime Minister Boris Johnson para sa Ukraine sa unang phone call nito kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nakipag-usap na rin si Truss kay US President Joe Biden at nagpahayag ito ng interes na makipagpulong sa American President ukol sa matitinding hamong kinahaharap ng ekonomiya ng parehong bansa dulot ng digmaan sa Ukraine. Ann Gonzales, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan sa mga kasunduang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore ang mga kaugnayan sa personal data protection at counter-terrorism efforts. Samantala, isinagawa rin ang kauna-unahang international economic briefing ng Marcos administration sa Singapore. Mula po sa Singapore, may live report, Ishere Mihio. Ano ang detalye sa mga kasunduang pinirmahan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Singapore sa state visit ni President Marcos Jr.? June, 6 na kasunduan ang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Sa ikalawa, tuling araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Singapore. Kabilang na Memorandum of Understanding sa Personal Data Protection, collaboration sa business opportunities sa development ng New Clark City, water collaboration sa pagitan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ng Pilipinas at Public Utilities Board ng Singapore. Gayon din ang usapan sa pagitan ng Singapore Armed Forces at Armed Forces of the Philippines kaugnay ng assignment ng isang team sa Regional Counter-Terrorism Information Facility sa Singapore. Digital cooperation at joint communique sa recruitment ng Filipino healthcare workers sa Singapore. Samantala, pagkatapos ng orchid naming event kaninang umaga, isang breakfast naman ang hosted ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong para kina President Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos sa Shangri-La Hotel dito sa Singapore. Bukod dito, nagbigay din ng talumpati si PBBM sa kauna-unahang international economic briefing ng kanyang economic managers. Sa event, binigyang diin ng presidente ang commitment ng kanyang administrasyong maisulong ang economic status ng bansa sa upper middle income status sa loob ng 6 na taon sa pamamagitan ng 8-point socio-economic agenda. Gayon din ang pagtutuon ng pansing gawing investment destination ang Pilipinas. Today, we shine a spotlight
on Asia's fastest rising star, the Philippines. The Philippines welcomes the next 6 years with optimism, grounded on a favorable investment policy environment, sound macroeconomic fundamentals, and a strong and decisive economic team. Kumpiyansa ang presidente sa tuloy-tuloy na pagbangon ng bansa at paglawig ng ating ekonomiya. In the next few years, our economy is expected to outperform our regional peers. My administration is committed to establishing an even more competitive business climate conducive to high-value investments. Iprinisenta naman ng economic managers ni PBBM sa Singaporean business at finance communities ang economic performance at investment opportunities sa Pilipinas. Samantala, isang roundtable discussion din kasama ang ibang negosyante sa Singapore ang isinagawa ng delegasyon ng Pilipinas, ang pinakahuling event sa state visit ni PBBM. Balik sa iyo, June. May iba pa bang natalakay ang Marcos administration sa Singaporean government bukod sa mga nabanggit mo? June, may nabanggit kanina si Press Secretary Trixie Cruz Angeles na bukod sa economic cooperation, post-pandemic recovery at agricultural cooperation, may discussions din kaugnay ng regional at global issues tulad ng Myanmar, ASEAN centrality, Ukraine at maging ang South China Sea. Gayunman, walang ibang detalyeng hinahayag kaugnay nito ang palace official. June? Isa na lang kung may ideya ka ba, kasi kanina nabanggit mo yung meron silang collaboration pagdating sa water o yung mga utilities. May ideya ka ba sa Singapore kung gaano kaganda o ka-high-tech yung water utilities, elektrisidad, maging yung gas system dyan, Regarding dun sa water system, Jun, gumagamit ang Singapore ng wireless technology at kung saan dito agad nakikita ang kung may excessive usage o pagtagas ng tubig, Jun. High-tech nga. Maraming salamat, She Remigio, live na nag-uulat mula sa Singapore. Sa ibang balita, nagbigay na ng rekomendasyon ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF para sa voluntaryong pagsuot ng face mask sa open spaces. Ayon naman sa Malacanang, malaki ang posibilidad na aprubahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni JP Nunez. Ayon din sa IATF, ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask mandate and make mask wearing outdoors voluntary across the country. Hihingi na ng approval mula sa Pangulo ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para sa IATF Resolution No. 1 Series of 2022. Nakapaloob sa resolusyon ang rekomendasyon para maging optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa buong bansa. Ito ay para sa open spaces, hindi matataong lugar at may maayos na bentilasyon. Maaari itong masimulan sa huling bahagi ng 2022. Ayon sa Department of Health, kumpiyansa na ang IATF officials sa numero mula sa mga nabakunahan sa bansa, kaya inirerekomenda na ang pagluluwag ng restriction. We want to emphasize the confidence of our officials sa ating bakuna, kung saan itong mga bakuna ay nakapagbigay sa atin ng patuloy na stable at manageable ang ating mga kaso ng COVID-19. And therefore, with this recommendation, the IATF recommended that there would be this optional policy for mask wearing for those low-risk individuals and in low-risk settings. Nilinaw naman ng DOH na kapag naipatupad ang polisiya, hihikayatin pa rin nila ang mga immunocompromised, mga matatanda at mga may sintomas ng COVID na magsuot pa rin ng face mask sa mga open areas dahil itinuturing silang vulnerable sa virus. Habang pag-aaralan pa kung magiging optional na rin ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor areas.
Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG na pagdesisyonan ang rekomendasyon dahil na rin sa ginawang hakbang ng Cebu City sa pagpapatupad ng executive order na non-obligatory wearing of face mask. Inihayag din ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na bukod sa Cebu, mayroon na rin iba pang LGU sa bansa ang nagpapaalam na sa ahensya kung pwede na nilang ipatupad ang pag-aalis ng mask. In fact, ang dami sa amin tumatawag na ibang LGU. They also want to have their own mask mandate. No? Kung pwede raw tanggalin na rin daw. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Pangulo kung papabor sa pag-aalis ng face mask, pero ayon sa Malacanang, mas mataas ang tsansa na aprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng IATF. Let's just say he's optimistic for now. Mas mabuti kasi yung nanggagaling sa kanya eh. But right now, we think that the reception is optimistic. Ang balancing natin dito is the economy and public health. So let's give the President some time to consider these two interests, and we will articulate his policy as soon as an approval or disapproval or modification of the proposed policy comes out. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na maglungsad sa kada barangay ng mga hakbang kontra sa paglaganap ng sakit na dengue. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., ito ay sa pamamagitan ng pagpapaigting ng programang Aksyon Barangay kontra Dengue na dati nang ipinatutupad simula pa ng taong 2012. Sa ilalim nito, inaatasan ang mga barangay captain na magsagawa ng cleanup drive at pakilusin ang mga volunteer at mga residente sa kanilang mga nasasakupan upang malinis ang mga lugar na posibleng pamugaran ng mga lamok. Hinikayat din ni Abalos ang publiko na palaging sundin ang Enhanced 4S o ang Search and Destroy Breeding Sites, seek early consultation, self-protection at say yes to fogging sa mga hotspot areas upang mapigilan ang paglaganap ng dengue. Base sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 118,000 ang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon na 143% na mas mataas kumpara sa naitalang mga kaso noong 2021. Inatasan ng Department of Justice o DOJ ang Public Attorney's Office na mag-ikot sa mga kulungan sa bansa at alamin kung sino-sino sa mga bilanggo ang maaari ng palayain. Isa ito sa nakikitang solusyon upang maibsan ang pagsisiksikan sa mga bilangguan. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Kinausap ko po si Counsel, ang ating public counsel, Pao Persida Acosta, tungkol po sa survey po ng lahat na nakakulong sa lahat ng kulungan sa buong Pilipinas. Nais ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maibsan ang hirap ng mga kababayan nating persons deprived of liberty. Base sa 2021 audit report ng Commission on Audit sa Bureau of Jail Management and Penology, tumaas ang bilang ng mga nakakulong sa mga BJMP facilities at 125,000 noong 2021 kumpara sa 115,000 noong 2020. 71% o 337 sa mga jail facility ang punuan na. Upang masolusyonan ito, inatasan ni Justice Secretary Remulla ang Public Attorney's Office na mag-ikot sa mga kulungan sa buong bansa. Sa budget briefing kanina ng House Committee on Appropriations sa Kamara, sinabi ni Secretary Remulla na tinaasan nila ang pondo ng PAW upang mas makapagbigay ito ng serbisyo sa publiko, lalo na sa mga PDL. Hiningi ko sa kanila na ikutin po ang lahat ng mga kulungan at alamin kung sino ho pwedeng pakawalan na mas maaga. Sapagkat ang congestion po ay kadalasan po ay cost po niyan ay inefficiency ng maraming bagay. Kaya andyan po ang Public Attorney's Office upang alamin po ang kondisyon ng bawat nakakulong po. Sa 26.6 billion peso proposed budget ng Department of Justice para sa taong 2023, 5 billion pesos ang nakalaan sa PAW.
Mas mataas ito kumpara sa 4.7 billion budget nito noong 2022. Bukod pa sa pag-iikot ng PAO, may inihanda ng listahan ng mga PDL ang DOJ na isusumitin nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 300 bilanggo ang irerekomenda ng DOJ para mabigyan ng executive clemency. Sa ngayon, aprobado na sa House Committee ang proposed budget ng Department of Justice. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihinto na ng Commission on Higher Education at CHED ang Study Now, Pay Later program. Ayon sa komisyon, naging Study Now, Pay Never na raw kasi ang naturang programa. Ito ang balita ni Hardy Delgado. The CHED has stopped the Study Now, Pay Later program because it is a Study Now, Pay Never program, Mr. Chair. Hindi na itinuloy ng Commission on Higher Education o CHED ang Study Now, Pay Later program nito dahil sa baba ng bilang ng mga estudyante na nakababayad. Sa pagdinig ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, sinabi ni CHED Chairperson Popoy de Vera na wala pa raw sa 10% ang nakakapagbayad sa programa. Hindi na rin daw kasi mahabol ng gobyerno ang mga estudyante pagka-graduate ng mga ito. The government was unable to collect because after the students graduate, government is unable to go after them anymore because if they don't get jobs after they graduate, how can they pay their loans? Ayon sa CHED, maaari pa rin maka-avail ng student financial assistance ang mga estudyante sa ilalim ng Unified Student Financial Assistance for Tertiary Education o UNIFAST na isang attached agency ng CHED na nilaanan ng 1 bilyong pisong pondo. Sa ilalim nito, wala ng collateral na kailangan, ngunit dapat mabayaran ng estudyante ang hiniram na halaga bago ito magka-graduate. Paano yun? Saan niya kukunin? It is a system similar to what some of our universities like UP is implementing now. UP has a loan program where the students borrow and if they pay it within the school year, there is no interest. Otherwise, they have to pay it before they graduate. They cannot graduate if it is not fully paid. This is better, Mr. Chair, than the Study Now, Pay Later program before. Gayunman, wala rin daw kumukuha ng naturang loan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang mas titindi pa ang polusyon sa hangin dahil sa mas madalas na heat waves at wildfires na resulta ng climate change ayon po yan sa United Nations World Meteorological Organization o WMO. Babala po ng UN sa ulat nito, makakaapekto sa daang-daang milyong mga mamamayan sa loob ng paparating na siglo ang interaction sa pagitan ng polusyon at climate change. Nirepaso sa taunang Air Quality and Climate Bulletin ng WMO ang epekto ng malalaking wildfire sa Siberia at Western North America noong 2021 at napag-alamang lumikha ito ng malawakang health hazards kung saan naabot ang mas mataas na antas ng concentrations. Kinukonsiderang mapanganib sa kalusugan ng tao ang maliliit na particles na may diameter na mas maliit sa 2.5 micrometers. 2 ang nasawi sa wildfire sa Southern California, USA. May mga estruktura ring nasunog sa mabilis na pagkalat ng apoy. Daang-daang residente na ang napilitang lumikas sa gitna ng matinding heat wave na nararanasan sa rehiyon. Nasa 4,500 acres na ang apektado ng sunog at 5% pa lang ang napula ayon sa California Fire. Pinangangambahan namang umabot ang lawak ng apoy ng 7,000 acres. Lusot na makapangyarihang Commission on Appointments si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Tiniyak naman ni Chairman Garcia na walang masasayang sa mga biniling election paraphernalias sakaling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We would like to ensure greater transparency in all the operations of the Commission on Elections. Wala pong aktibidad o proseso ng COMELEC ang kinakailangan natatago sa publiko.
Nakapasa at nakumpirma na ng Commission on Appointments o CA ang ad interim appointment ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Sa kanyang pagharap sa Committee on Constitutional Commissions and Offices ng CA, ipinagmalaki ni Commissioner Garcia ang anyay matagumpay na 2022 elections. Tiniyak naman ito na walang masasayang sa mga binili nilang gamit para sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling ipagpaliban ito. Ilang panukala ang inihain sa 2 kapulungan ng Kongreso na iurong sa Mayo o di naman kaya'y Disyembre ng susunod na taon ang BSKE. Nakatakda sana ang halalan sa Disyembre 5, ngunit mangangailangan anya sila ng dagdag pondo sakaling maaprubahan ang pagpapaliban sa eleksyon. Ayon kay Commissioner Garcia, kapag kasi ipinagpaliban ang eleksyon, kailangang ituloy muli ang voter registration, kung saan tinatayang nasa 3 hanggang 6 na milyong kabataan ang hindi pa nairerehistro. Kasabay nito, isusulong din ng COMELEC ang dagdag honoraria para sa mga guro. Ang aming pong projection, base din po sa Philippine Statistics Authority, meron po kami hindi na-rehisto na mahigit 3 milyong botante. Nakakailanganin po namin ng dagdag ng mga ballot boxes, dagdag na ballpen, dagdag na indelible ink, dagdag na presinto, dagdag na electoral board members at iba pang mga manggagawa ng bawat presinto. Nanawagan din si Garcia sa Kongreso na mabigyan ng pondo ang pagpapatayo ng sariling gusali ng COMELEC. Nasa 159 million pesos anya ang ginagastos sa pagbabayad ng renta sa kanilang mga opisina kada taon. Samantala, inaprubahan din ng CA ang ad interim appointment ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Tatagal hanggang February 2, 2029 ang termino ng 2 opisyal. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat na National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of the Civil Defense ang publiko na makiisa sa nationwide face-to-face earthquake drill bukas. Ayon naman sa isang rescue trainer at safety officer, dapat seryosohin ang ganitong mga aktibidad upang mahubog ang tamang mindset ng bawat isa pagdating sa aktwal na kalamidad. Ito ang balita ni Laling Nuren. Importante po ito because alam naman natin lahat na nasa earthquake area ang Pilipinas and we experience earthquakes almost daily, no? And yun nga, we experience magnitude 7 earthquake once in a while. Magsasagawa ng third quarter nationwide simultaneous face-to-face earthquake drill ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of the Civil Defense bukas. Ito ang kauna-unahang face-to-face drill ng ahensya matapos ang 2 taon na pandemya. Hinikayat ng NDRRMC at OCD ang publiko na makiisa sa ganitong gampanin. Gaano nga ba kahalaga ang pagsali sa mga drill o pagpapractice sa anumang mga disaster situation? Ayon kay Angelo de la Paz, ang Training and Safety Officer ng UNTV News and Rescue, ito ay pagsasanay sa mga dapat gawin ng isang individual kapag nagkaroon na ng aktwal na sakuna o disaster, kagaya ng lindol. During the actual emergency, wala namang magtuturo sa atin kung paano yung dapat gawin eh. Hindi naman tayo na-expect na pagka lumindol ng malakas, automatic may magbibigay na instructions sa atin na mag-duck, cover, and hold on. Wala namang ganon. So yun dapat ang mindset natin na every time na nagkakaroon ng drill, totoong merong emergency, totoong may earthquake talaga na nangyayari. Kapag nagkaroon ng sapat na kaalaman ng isang tao sa mga emergency cases tulad ng lindol, ay maiiwasan din ang mga casualties o pagkasawi lalo na sa mga residential areas. Pagka nagkaroon ng totoong emergency, alam na natin, second in nature na sa atin, magiging natural na ang reaction natin, magiging natural na kung ano yung mga dapat natin na gawin. Hindi na tayo yung magpapanik, hindi na tayo maghihintay ng kung ano yung advice, hindi na tayo magkakaroon ng mga hanging moments. Kung hindi naman makakasama sa mga drill, mahalaga na dapat malaman ng bawat pamilya ang kanilang gagawin sa mga sakuna. Kagaya ng pagsasagawa ng hazard inspection sa kanilang bahay o alamin ng mga bagay na pwedeng bumagsak o matumba. Magtalaga ng mga lugar na pwedeng pagtaguan sakaling may lindol o doon makapagsagawa ng duck, cover and hold. Alamin ang mga exit ways o ligtas na daanan palabas ng gusali o tahanan.
Mahalaga ring nag-uusap-usap ang mga magkakasama sa loob ng isang tahanan kung ano ang dapat gawin kapag may emergency cases. At higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala ang Office of the Vice President sa publiko hinggil sa mga individual at grupo na nagpapanggap na kanilang empleyado. Ito'y matapos maaresto sa Bulacan ang isang lalaki na gumagamit umano sa OVP upang humingi ng tulong pinansyal para sa DSWD beneficiaries. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Reynold Monsayak, dapat siguraduhin muna na lehitimong may kaugnayan sa kanilang tanggapan ang mga kakausapin na tao. Upang ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga ito, maaaring tumawag sa kanilang official OVP telephone numbers na 8-532-5942 at 8-370-1719. Sa kaugnay na balita, humihingi ng tawad ngayon kay Vice President Sara Duterte ang nagpakilalang staff nito para humingi ng tulong mula sa DSWD. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, bakit niya daw ginagamit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at may kaugnayan ba talaga siya sa opisina ng pangalawang Pangulo? June, depensa dito, layon lang niya na mapabilis ang pagbibigay ng cash assistance ng DSWD sa mga PWD at senior citizen. Subalit wala naman talaga siyang kaugnayan kay VP Sara. Umamin na sa pagkakamaling nagawa ang lalaking nagpakilalang staff ni VP Inday Sara Duterte sa Barangay Minuyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa suspect, nakasama na niya dati si VP Sara noon sa Davao. Kaya malamang anya ay nakikilala pa rin siya nito. Ako po ay humihingi ng tawad po. First, dating Vice President dahil po nadali ko po or na-mention ko po yung kanyang pangalan sa paghingi po ng ayuda sa DSWD po, lalo na sa region. Ayon sa suspect, mula pa sa Region 1 at 5 ay sinasabi niya sa DSWD na stop siya ni VP Sara. Hindi anyan niya akalaing pagdating sa San Jose del Monte, Bulacan ay makwe-question ang kanyang ginawa. Katwiran ng suspect, kaya niya ginagawa na magpakilala na stop siya ni VP Sara ay para matulungan siya ng DSWD sa pagbibigay ng ayuda ng mga senior at PWD. Anya, wala siyang ninakaw na pera sa mga benepisyaryo. Ang intention ko lang po talaga is makatulong po sa senior citizen, sa solo parent at sa PWD. Nabanggit ko lang po yung pangalan ni Vice President para po mapagbilis yung ayuda. At alam ko naman po, sir, sa lahat ng natulungan ko po, sa dami-dami ko nang natulungan, alam nila na hindi dumaan sa akin yung pera, kundi diretso po talaga sa kanila. Alam ko may mali po ako dahil nadamay ko yung pangalan ni VP. Ako pa yung humihingi ng sorry kay Vice President Sara Duterte dahil sa ginawa ko. Nagawa ko din yan, na-mention ko din yung pangalan niya dahil bilang isang tao na nag-idolize sa kanya. Batay naman sa nakuwang impormasyon ng San Jose del Monte PNP, pinagkakakitaan umano ng suspect ang ibang mga benepisyaryo para bentahan ng herbal na gamot. Sagot naman ng suspect, hindi anya ito sa pilitan, kundi kusang loob na pagbili sa halagang 500 pesos. Hindi po yan siya binibenta. Nasa kanila lang po yan na if they're going to avail, pinakilala po namin yung produkto. Pero po, gaya dito po talaga, sir, marami na po kasing user talaga yung herbal na yan na marami nang napagaling. Samantala, sinubukan naman naming hinga ng pahayag ang DSWD Region 3 hinggil dito. Subalit sa ngayon ay hindi pa sila allowed na sumagot sa issue. At yung ating latest live, balik sa iyo. June? Maraming salamat, Nestor Torres. Hahayaan na lamang ng ilang magsasaka sa Benguet na tuluyang mabulok ang tanim nilang repolyo kaysa anihin pa ito at ibenta.
Sa baba kasi ng presyo ng repolyo doon, mas malaki pa umano ang magagastos sa pag-aani at pagbiyahe ng repolyo kaysa sa mapagbebentahan nito. Ito ang balita ni Marvin Calas. Isang napakasamang balita para sa amin. So yung binavlog ko po na repolyo noon guys, hindi po nabenta. Sinira at pinagtataga na lamang nila John Slay kasama ng kanyang mga kapatid at magulang mula Bugyas Benguet ang kanilang mga pananim na repolyo. Mas madali kasi itong bumaon sa lupa bilang abono kapag tinadtad. Nagdesisyon na lang ang kanyang mga magulang na gawin itong pataba kaysa ibenta. Lugi na rin kasi sila kung aanihin pa ito at ibenta sa mababang presyo na 4 to 7 pesos lang ang kada kilo. Kasalukuyan kung tinatadtad namin ng mga kapatid ko yung mga pananim ng mga magulang namin. Kung gusto nyo pumunta dito para kumuha, pwede din naman. Kulungkot lang isipin. Talaga. Mapapaluha ka talaga habang sinisiram yung pananim. 4 na buwan nilang inantay na tumubo ang mga tanim nilang repolyo na aanihin na sana at maibenta sa katapusan ng buwan ng Agosto. Kaya hiling ng mga magsasaka sa Benguet sa Department of Agriculture, mabigyan din sila ng ayuda gaya ng mga magsasaka ng mais at palay. Sana naman kahit kukunti lang yung population ng mga highland farmers, highland vegetable farmers natin, ibigyan pa rin ng ayuda kasi farmers pa din pa naman sila. Patuloy na umaasa ang mga magsasaka ng gulay na mabibigyang pansin din sila ng gobyerno, lalo na sa ngayon na direktang pinamumunuan ng Pangulo ang kagawaran ng pagsasaka. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Biglang tumaas ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 sa Davao City. Isang paaralan din doon ang nakikitaan ng clustering ng mga kaso ng naturang sakit. Ito ang balita ni Lucille Loren, live. Lucille, natukoy na ba nila anong variant ng virus yung nakuha ng mga namatay dyan sa Davao? Monica, hindi nagbigay ng detalye ang Davao City COVID-19 Task Force kung anong variant ang tumama dito sa mga bagong nasawi sa COVID-19 o kung isinailalim ba sa sequencing ang kanilang samples. Pero base sa latest na ulat ng Department of Health, sa mga samples ng COVID-19 na na-sequence ng Philippine Genome Center mula July 20 hanggang August 22, karamihan sa mga kaso sa bansa ay BA.5 na umabot sa 624 cases. Ang BA.5 ay ang siyang nakikitang dahilan ng paglobo ng kaso ng sakit sa iba't ibang panig ng mundo. Monica, mula August 28 hanggang September 3, nakapagtala ang Davao City ng 17 COVID-19 related deaths. Mas mataas ito kumpara sa 14 na naitala sa sinundang linggo. At pinakamataas mula nang isinailalim ang lungsod sa Alert Level 1 noong Marso. This is one of the highest death we have had since nag-Alert Level 1 ta. Kasi usually ang atuang, previously ang atuang mga single digit lang. Sa 17 bagong COVID-19 deaths, 10 ay fully vaccinated, pero 2 lamang sa 10 ang nakatanggap ng first booster dose. Karamihan sa kanila ay senior citizen. 7 naman sa mga nasawi ang mga hindi bakunado. 5 sa mga ito ay senior citizen. Isa ay 50 to 59 years old, habang ang isa ay wala pang 5 taong gulang. Dahil dito, muling ipinaunawa ng Davao City COVID-19 Task Force ang kahalagahan hindi lang ng pagpapabakuna ng primary dose, kundi pati na ng booster. Mahigpit namang minomonitor ngayon ang mga paaralan matapos tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19, partikular na sa mga kolehiyo. Isang paaralan kasi sa lungsod ang nakitaan ng clustering ng mga kaso ng COVID-19. Naatay isa ka eskwelahan in particular nga medyo naay cluster of cases. So we are monitoring that, and then good thing naman is contact trace ang tanan, submitted to swab ang mga nag-symptomatic na mga close contacts. Monica, nakatakdang magsagawa ng surveillance swabbing ang Davao City COVID-19 Task Force sa mga paaralan upang masiguro na walang undetected na mga kaso, lalo't karamihan sa mga pasyenteng tinamaan ay asymptomatic. Nakatakda ring magsagawa ng inspeksyon ang task force sa mga paaralan upang matingnan kung may maayos bang ventilasyon ang mga classroom. Panawagan ng LGU, mahigpit na ipatupad ang COVID-19 protocols sa loob ng mga paaralan.
At yan munang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lucilio Ren. Inaasahang mairerekomenda sa Estados Unidos ang pagkakaroon ng taunang pagbabakuna ng COVID-19 boosters gaya ng flu shots. Sa gitna ito ng rollout sa bansa ng bagong boosters na ginawa upang labanan ang kasalukuyang variants ng coronavirus. Ito ang balita ni Klein Sinca. For a large majority of Americans, we are moving to a point where a single annual COVID shot should provide a high degree of protection against serious illness all year. That's an important milestone. Nagpaiwati ang health officials ng Biden administration sa posibilidad ng taunang pagbibigay ng COVID-19 boosters sa layong mapababa pa ang COVID hospitalization, deaths at $1 bilyong na medical costs sa Amerika. Ang bagong vaccine o booster na aprubahan noong nakaraang linggo nakatuon sa paglaban sa BA.5 at BA.4 Omicron subvariants. Tinataya na sa 88% ang kaso ng BA.5 variants sa bansa at 11% naman sa BA.4 Omicron subvariants. Inaasahan ni US Secretary of Health Xavier Becerra na sa katapusan ng linggo, nasa 90% ng mga mamamayan na makatatanggap ng updated na bakuna dahil sa accessibility nito. Iginit naman ni White House COVID-19 Response Coordinator Dr. Ashish Jha ang isang booster kada taon ay makapagbibigay ng mahusay na proteksyon sa isang buong taon laban sa malulubhang sakit. Dagdag pa ni Dr. Jha, sa kabila ng patuloy na pagbabago ng coronavirus strains, nakagagawa pa rin ng mga bakuna na maaaring ipangtapat sa sumusulpot na variants. Batay naman kay US Centers for Disease Control and Prevention o CDC Director Rochelle Walensky, kung ibibigay ang booster tuwing fall o taglagas gaya sa flu vaccine, maaaring makatulong ito sa pagbawas sa higit na kumulang 100,000 hospitalization at 9,000 deaths. Modeling projections show that an uptake of updated COVID-19 vaccine doses similar to an annual flu vaccine coverage early this fall could prevent as many as 100,000 hospitalizations, 9,000 deaths, and save billions of dollars in direct medical costs. Ipinahayag ng infectious disease expert Anthony Fauci, sapat ang proteksyon na ibibigay ng mga booster kung walang malaking pagbabago sa variants. Sa kasalukuyan, libre pa rin ibinibigay ang mga bakuna sa Estados Unidos, subalit maaaring magkaproblema sa hinaharap dahil sa hindi pa na ibibigay ng Kongreso ang sapat na pondo para labanan ng COVID. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dinoble ng Department of Budget and Management ang inilaang pondo para sa National Rice Program sa taong 2023. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, mula sa 15.8 billion pesos noong 2022, ginawa nilang 30.5 billion pesos ang alokasyon para sa rice program ng pamahalaan. Alinsunod ito sa hangarin ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa. Mag-aangkat na ng asin ang Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na talagang naharap sa salt supply issue ang bansa. Ayon kay Panganiban, tila napabayaan umano ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang industriyang ito dahil o kahit may nakalaan namang budget para dito. Kabi-kabila po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon pero kakaunti naman ang kinikita. Isa po ba kayo sa hindi alam kung paano mapagkakasya ang hawak mong pera sa kailangan mong bilhin? Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pagka-entrega kay misis ng sweldo ni mister, sakit agad ang ulo ng iba kung paano ito ibabudget. Para naman di ma-stress, baka makatulong sa iyo ang payo ng ating budget expert. Ang unang tip ng financial advisor na si Risa Matibag Buyot, dapat iayon ang kinikita sa paraan ng pamumuhay at huwag todo waldas ngayon at bukas ay nakatunganga.
titingnan din natin ano ba yung ating kinikita. So dapat nagmamatch yung ating lifestyle, yung ating gustong gastusin dun sa amount ng ating kinikita. Ayon kay Ninang Riza, maaaring 50% o kalahati ng sweldo ay i-budget sa pagkain, 10% ang savings at 40% sa iba pang gastusin. Bago pumunta ng palengke o maggrocery, iisip-isip muna at lista-lista ng mga bibilhin para hindi naman mag-overspending. Ang tip number 1 ni Ninang ay alamin kung anong bibilhin ng bultuhan at bibilhin ng tingi-tingi. Gayun din, ang tip number 2 naman ay kung alin ang bibilhin ng buwanan at ng lingguhan. Tip number 3, makabubuti ring malaman kung saan makabibili ng mas mura, sa palengke ba o grocery o supermarket. Baka mas mura rin kung online na lang bibili. Hindi naman lahat ng bagay kailangan na nakabag. Kailangan din merong mga items na maliliit lang na portion kasi pag bumili ka ng malalaking bag, mas madaling nauubos. Tip number 4, magkumpara ng presyo at mas piliin kung alin ang mas mura. At tip number 5, maaaring piliin ang mas murang brand na hindi naman masasakripisyo ang kalidad. Di naman pinapayo ng ating ninang na bilhin ang mga ready-to-eat na dahil bukod sa posibleng masamang epekto sa kalusugan ng sangkap nitong taglay, Mas makakamahal tayo, mas makakamura pa rin kung yung mga ingredients tayo talaga ang magluluto. So doon pa lang, marami na tayong tipid. ang isa pang makakabawas sa gastos ay limitahan ang paggamit ng cellphone. Yung iba naman daw kasi, di baling wag kumain, may koneksyon lang kay Sweetie. Kung di kinakalyo sa chat dito, chat doon, ay nauupod ang daliri sa kakapindot. Mas bigyan natin ng pansin kung ano yung mas makakatulong sa wellness natin, which is food. Kasi yung pagsi-cellphone, kung nag-games lang tayo, hindi naman yan nakakatulong unless we use the phone for our business or something na makakatulong para pagmakitaan. Kesa magpatay lang daw ng oras sa maghapon, pwede namang magsimula ng maliit na negosyo. Ang gulay vendor sa Quezon City na si Aling Wineflor, 2K lang ang puhunan pero nakakaraos na sa araw-araw. Ngunit ngayon ay kumikita siya ng 2,500 hanggang 2,800 pesos. Pag may konting sobra lang, yun yung pangkakain namin. Ako yung pamimili ko ulit. Ika nga para hindi masyadong mamroblema, ay pagkasyahin na lang kung ano ang sinusweldo at huwag ibigay ang luho para naman hindi ka masilo. Ray Pilayo para sa UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kaya bibiling tubig na lang. Natawa ako Mas matindi si Ray Pilayo kay Rosalie Cos eh. Ha? Mas matindi si Ray Pilayo. Bakit? Bakit? Kay Ray Pilayo, tubig na lang eh. Oo nga. Kay Rosalie Totoo kasi nga. kakain kape. Sabi Oo. lang ni Rosalie nung minsan nakapartner ko siya rito. Oo. Pag-aaralan niya lang daw kumain ng isang beses ang araw. Oh, intermittent fasting pwede, 'di ba? Pero si Ray, tubig-tubig na lang. Pero this is the time of the day na inabangan ng ating mga netizens, mga usiserong Mainit na Pinoy. issue kanina sa LTO. Eh kanina in-interview natin sila, hindi para pag-awayin ha. Oo naman, Hindi oo humanap tayo ng naman. solusyon. Baka makatulong. Tsaka marinig din natin yung parehas sa panig Correct. ng issue. Eto, sabi ni Francisco De Torres, need ng full rehab ng system and management ng LTO. Sa tagal ng problema yan, sa tagal na ng problemang yan. Yan. Tama naman. Okay. Ito naman din sa text scam, Ayan. no? Okay. Marami tayo naririnig na nakakatanggap ng mga iba't ibang text. At ayon kay Erickson Neri, bakit ako nasa Saudi, di ko naman ginamit sa kahit anong transaction, Philippine SIM ko, pero nakaka-receive ako ng mga spam at mga scammer na nagsisend ng link. No, believe me. Hindi daw siya naniniwala. Nasa network provider yan. No, believe me. No, believe me. Kanya-kanya tayong believe eh. And I think ito rin si Virgilio S. Sige, Villagracia, no, in line pa rin dyan yung kanya sinabi, sana loobin daw ng Diyos na maging batas ang SIM registration dahil matagal na itong pinag-uusapan simula pa noong panahon ni FVR. Tumaya pa Naniniwala na si ako na malaking ibababa ang krimen kung ito'y magiging batas. Yan, sa bilis natin. Sa issue naman sa Singapore state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabi ni Maybel Baluran, sabi niya, sana i-share ng Singapore sa Philippines ang technology nila sa pagre-recycle ng basura
at paglilinis ng hangin para iwas pollution. Mabuhay PBBM at sa iyong mga state visits. Malinis nga dyan sa Singapore. Wala nga akong makita mga basura sa daan, sa paligid. High-tech. Malinis nga dyan. Diba kanina nagulat nga sa sagot ng ating reporter, si She. Sabi niya ano ba yung water system ni Don? Oo. Ano yung gaano ka high-tech? Wireless pala para ma-detect mo yung kung may leakage eh. Ang galing, ano? Oo. Aliit nilang bansa, pero maa-amaze ka rin minsan eh. Maliit na bansa pero kaya nilang yung galing sa dagat, yung tubig. Yes. Desalination. Meron silang Yes, ganun. oo. So, sana, meron tayong makuha mga technology ideas dyan. Yan po ang ating usiserong Pinoy. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 6:6 na nagsasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.